Pagkakaintindi ko sa ICC, nakikialam lang yan sa mga bansa na failed. Failed yung kanilang justice system na hindi nila kayang harapin ang mga mahalagang question tungkol sa kaso katulad na nangyari sa atin. Presidente natin dati mismo ang nalalagay sa kaso. Sa mga oras po ito, live po nating makakasama po dito sa studio si dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Sir, good morning po at welcome back po dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Hi, good morning. Good morning. Opo. At katatapos lang, itong nakalipas nga na ikalimang SONA, State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nabanggit din ho niya ang issue po ng depensa dito sa ating bansa. Ano ho yung inyo pong masasabi doon? Sa bandang dulo yan, kinahuli-huli niya kaya, ano? Maganda kung oratory contest, sigurado, champion yung pagkaka-deliver. Pero alam mo, kailangan yan may corresponding policy. Dapat tignan natin mabuti. Sinabi na natin na ipaglalaban natin, titindig tayo. Paano tayo titindig? Ano ang ating mga nararapat gawin para tayo ay ma-i-honor natin yung ating paghahamon na ginagawa, no? Kailangan mapanindigan natin yan. Yan sana ang dapat na sinabi niya. Ano ang dapat gawin? Opo. So hindi ho malinaw sa inyo yung magiging polisiya ng administrasyon na patungkol dito sa depensa natin, lalo na sa issue po dyan sa West Philippine Sea at maraming iba pa. Well, ang ginawa ng Pangulo, nilinaw niya yung posisyon ng Pilipinas. Kaya ang sabi ko nga, paano mo ngayon paninindigan yung posisyon na sinabi mo? Kasi ang ganong mga deklarasyon, dapat handa ka na ipagtanggol yan. No? Hindi lang teritoryo natin na ipagtatanggol natin ngayon. Ipagtatanggol ngayon natin yung sinabi nating posisyon natin tungkol sa ating sovereignty. Opo. Alam natin bago po nangyari yung SONA, meron pong video na inilabas, AI video po, na kung saan ipinakita po yung karakter ng unggoy, no? sa Pilipino. Maraming nag-react, of course. Negatibo po yung reaksyon. Maraming nagalit na mga opisyal ng gobyerno. Sa inyo po, Secretary, ano yung tingin po ninyo doon sa ginawa po ng China? Nauna tayo eh. Nauna tayo dyan eh. Nauna tayo ng inis eh. Kaya iniinis din tayo. Sa mga ganyang bagay, huwag natin patulan dyan. Pero paglilinaw dyan, China Daily, hindi China ang kasi nilinaw nila yan na hindi sa kanila, hindi nila saklaw yung China Daily sa Chinese government mismo, Secretary. Talaga? hindi ko alam yun dahil akala ko ang lahat ng bagay sa China, saklaw ng gobyerno. No? Pero kung sinabi lang ganyan, ibig sabihin ay dapat wag na nating i-argue yun. Dahil yan ay pagpapakita na ang China gusto nang alisin yung issue na yan. Kung aalisin na yung issue, di wag na natin dagdagan pa. Opo. Muling pinagtibay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA po, Secretary, yung 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas ay pinal, legal at may visa sa ilalim ng batas international. At ipinangako niya na gagamitin ng kanyang pamahalaan ang lahat ng mapayapa at legal na paraan upang ipagtanggol at panatilihin ang tagumpay na ito laban sa anumang tangka na itong mapaliwala, Secretary. Yun ang ating tamang posisyon. No? Sabi ko nga, yun ang tamang posisyon natin sa ating pakikipagtunggali sa China. Pero yan, dapat natin pakiramdaman naman paano ang response ng kabila. No? Tayo ba ay naahandang talagang panindigan yan? Ako, pabor ako na panindigan talaga natin yan. No? Pero kailangan naghahanda tayo. Kaya yung nadinig ko sa Pangulo, maganda sa salita, pero kailangan pinaghahanda ang mabuti yan. Dahil napakaseryosong posisyon ang inilabas ng ating Pangulo. Opo. Kailangan yan very serious response in our preparation in our part. Opo. Pero para sa inyo, Secretary, ano yung pinakamabisang strategy para po ay ng pamahalaan upang makamit po natin o maipagtanggol natin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea na wala pong gulo, wala pong tensyon or baga aalitan, no, sa ibang bansa? Well, alam mo, hinug na kasi ang issue na yan, ano? Hindi natin basta-basta pwedeng galawin.
At bagamat tayo ang concern, napakaraming nakikialam dyan. Ngayon, ang sa akin, ngayon pa lang natin ipinakita yung tunay na posisyon ng Pilipinas. Ngayon, hindi ko nga lang alam kung yung sinabi nating posisyon sa issue na yan ay kaya nating panindigan. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, ito yung pinakamalaking hamon sa ating pambansang seguridad ng ating bansa, itong panlabas na banta, itong ang dyan sa West Philippine Sea, o mas dito sa loob, panloob po na banta, ang nakikita po ninyong mas ano po ngayon, mapanganib o malaking hamon po ng ating pamahalaan administrasyon? Malubha yung ating yung threat natin sa labas, no? Ang nakakatakot, hindi ko alam kung kaya at yung sinasabi mo sigalot natin dito sa loob, kailangan the sooner the better na maiayos natin yan. Dahil kasi kailangan matibay talaga ang pamumuno dito sa bayan natin kung haharap tayo sa ganyang klase ng krisis. Kaya yung internal na question natin na ang gobyerno ba natin ay tugma sa mga krisis na hinaharap natin, dapat masolve natin kaagad yan. Opo. Nabanggit nyo kanina, may kulang po na nabanggit ng Pangulo tungkol kung anong polisiya ang dapat niyang gawin. Kung kayo po tatanungin, Secretary, hihingan po ng advice ng Pangulo, anong dapat mong gawin ng administrasyon? Unang-una, palakasin ang dialogue, no? Palakasin natin. Hindi natin pwedeng iwasan yung dialogue, no? Kaya hanggat maaari, makipag-dialogue tayo. At kung may mga maiimbita pa tayo ng mga nirespetadong bansa sa mundo, natutulungan tayo dyan sa dialogue, gawin natin. Pangalawa, hindi natin nalalaman kung ano ang response ng ating katunggali dito. Kaya kailangan ay preparasyon. Kaya nga ako, nire-recommend ako, hindi ito makakagulo. Makakadagdag ito sa pagpapaayos pa nga ng usapan. Ipakita natin na naghahanda tayo. Yung paghahanda na, ang inihahanda natin yung mga nanggagaling sa mga kaibigan. Ang paghahandang gagawin natin, yung kaya natin. Kaya nga nire-recommend ako yung compulsory military service for the next 5 years, no? Para yung mga kabataan natin maihanda. Dahil sa ganitong klase ng posibilidad na kaguluhan, hindi lang armed forces ang dapat inihahanda mo. Ang inihahanda dapat natin yung taong bayan kung magkagulo. Kaya may preparation yan. Tingin ko kung sasanayin natin ang ating mga kabataan, mas maganda at magiging mas maayos ang preparasyon natin. Kung ikukumpara po natin ang ating bansa sa iba pang mga bansa na umaangkin din po sa South China Sea o West Philippine Sea, ng bahagi po dyan, bakit Pilipinas po ang nakikita po ninyong talagang umiinit yung tensyon, no, sa China kumpara po sa ibang mga bansa? Alam mo, tayo nga ang pinakamabait sa conflict na to. Pero pinag-initan tayo for one simple reason. Ang tingin ng China sa atin, baka Amerikano ng todo. Yun ay isang malaking issue na tinitignan dyan. Tayo ay bahagi ng defense strategy ng Amerika. Kaya tayo pinag-iinitan. Kasi kung titignan mo, yung Vietnam, kaunting conflict lang, binabakbakan na sila eh. Pero hindi nagiging posibilidad na magkaroon ng all-out war. Dito sa atin, medyo nasabi tayo na sa issue ng depensa ng Estados Unidos. At may mga iba pang bansa na sumasabit din dyan. Kaya kasama tayo dyan. Kaya talaga, ang tingin sa atin ng China, I don't know if it's good or bad, no? Major tayo. Major player tayo. Kaya ganyan ang response. Major ang response sa atin. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admar, nababanggit po ninyo ang tungkol sa Estados Unidos. At ito pong inisyatibo po nilang magtayo dito ng PAC Silica sa ating bansa. Ano hong tingin po ninyo dito? Isa ho ba itong banta sa seguridad ng ating bansa? O advantage po ito at makakatulong po ito, dagdag trabaho, tulong para sa ating mga kababayan at pag-unlad din sa ekonomiya ng ating bansa? Alam mo, napakalaking project yan, ha? Kung maihandle natin na maayos yan, malaki ang benefit na makukuha ng Pilipinas. Pero kung i-mishandle natin at ibigay natin yan sa mga namumuno na ang iniintindi kung ano ang kanilang mga benepisyo dyan, ay kawawa ang Pilipinas dyan. No?
Kaya depende yan. Kaya nga ako, nung mga tinatanong din ako ng mga ilan tungkol dyan, sabi ko, siguro bago natin pasukin ang todo yan, ayusin natin itong question natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo sa kasalukuyan. Ang tingin ko, yung gobyerno natin sa kasalukuyan, hindi kayang hawakan ang ganyang kalaking proyekto. Secretary, magandang umaga po. No? Dito naman morning. po sa issue ng yung pagtrato or pag-handle ng kasalukuyang administrasyon sa relasyon natin with China, meron po ba kayong nakikitang kaibahan nito? Kasi sa nakalipas na mga panahon ba, meron bang naging effective? Kasi sinasabi nga hindi ito masosolve sa loob lamang ng isang termino ng Pangulo, ng isang administrasyon. 6 years yan. At sa dinami-dami na ng mga naging presidente, naging administrasyon, wala talagang nakapaglagay ng period. Amin talaga ito. No? Pero ang nakikita natin, medyo naapektuhan na rin yung relasyon natin sa iba pang mga sektor, lalo na't nakikinabang din tayo sa China sa mga produkto sa trade din na natin po, Secretary. Sa akin kasi, mahirap nating isolve itong ating hinaharap sa China. Kasi sabi ko kada, hindi lang tayo ang party dito no? Ito isang issue na bahagi lamang tayo. Bagamat tayo ang tatabaan ng todo dito kung magkagulo, no? Pero hindi lamang tayo kasama dito sa issue. Kaya ang tingin ko, ayusin natin yung dialogue mechanism natin. Mag-dialogue tayo doon sa sasama sa atin. Kunyari, ang bansang Japan. Importanteng makasama natin sa usapan yan. Ang Estados Unidos, tingnan natin mabuti. Kasi ako, kinakabahan ako sa US. Kasi nga, meron silang malaking domestic problem. Hindi matibay yung direksyon ng Estados Unidos ngayon sa mga importanteng mga issue ng mundo. Kasi nga, baka intayin pa natin magtapos yung presidential election nila bago tayo makakuha ng malinaw na direksyon. Opo. Yan ay mga factors. So, in the meantime, ay tanggapin natin ang realidad na ang kasalukuyang sitwasyon natin sa Pilipinas, hindi lamang tayo ang magdidesisyon. Opo. Doon po sa klase ng komunikasyon natin, kasi sinasabi nga, iba rin yung pagko-communicate natin pagdating sa usaping diplomasya, no? Sa ibang bansa, mapapansin natin na parang isa lang talaga yung kanilang tagapagsalita. Pag may patungkol sa mga foreign policy, may kaugnayan sa relasyon natin with sa kanila with other countries. Tayo kasi rito, ang mas nagiging vocal, hindi ang DFA. Ang mas nagiging vocal natin is yung mga military, nandyan pa yung sa Coast Guard, hindi yung primary na agency. No? Kahit nga ang Pangulo, bihira lang yan mabanggit, pero pag regular basis ng pagbabasehan, mas malimit nating marinig taga DND, Coast Guard, sa mga general. Ito po ba ay dapat magkaroon ng pagbabago rin para mas maganda yung communication natin, paglalabas ng mga kagaya din ng ibang bansa po, Secretary? Nakakalungkot talaga yan sa sinabi mo. Kasi kung titignan mo yung ibang bansa, ibig sabihin, matino at tama yung gobyerno nila. Dito sa atin, malaking question mark yan. Kaya ako, siguro, hindi natin kayang ipatupad yung gustong dapat na nangyayari sa mga usapin na katulad ng pakikipag-usap natin sa China. Unahin na natin yung ating domestic problem. Kung kailangan baguhin ang gobyerno, hindi naman masama yun kung hindi na tumatakbong gobyerno mo, bakit mo pipiliting iwanan yan dyan? Dapat pakialaman natin mabuti ang ating domestic political problem muna. Kasi ang daming question Yung niraise natin yung Paxilica, kung wala tayong matinong gobyerno, sablay ang labas dyan. Ito pa, usapin natin sa China. Very important sa atin ang issue ng dapat na bang magsipag-resign yung mga namumuno sa atin o hindi. That's a big question that we need to face squarely and soon. Yun ang tingin ko dyan. Ito, dito sa dating magandang relasyon natin with China, may mga benepisyo din tayo. Pwede namang maipagsabay na pag-iit pa rin sa tawag nito, ang ating claims, no?
Pero medyo pumangit sa kasalukuyang administrasyon. Ito naman yung nagsasabing merong ironclad commitment at laging pinupuri ang administrasyon, pero pinatawa naman tayo ng mataas na taripa. Parang medyo hindi tumutugma po. Kaya nga sabi Secretary. ko, alam mo, malungkot talaga ang sitwasyon nating mga Pilipino. Unang-una, talaga namang napakalaki ng role ng US sa atin. Pero napupuna, hindi lang natin buong mundo, lalo na sa Europa, napupuna nila na hindi nila mas tiyak. Ano ba talaga ang posisyon ng Amerika sa pagkakaibigan sa mga dati niyang mga kaibigang bansa? Hanggat hindi nalilinaw yan, napakahirap ng sitwasyon natin. In the meantime, siguro magsimula tayong gumawa ng ating sariling initiative. No? Hindi natin pwedeng sabihin tayo lang ang makikipag-usap. Intindihin natin ang todo ang ASEAN. Kasi ang ASEAN ngayon, hating-hati sa issue ng China relations. Tapos ang Japan, andyan. Mga kapitbahay natin lahat yan. At lahat yan ay naaapektuhan ng relasyon sa China katulad natin. Iyan ay kausapin na muna natin. Yung US, siyempre hindi natin maiiwasan kasi may treaty tayo dyan. But, siguro sabihin din naman natin sa US, please, bilisan nyo naman yung pag-aayos ng inyong domestic politics. Kasi naaapektuhan na ang buong mundo. Kasama kami. Opo, ito rin yung napansin ng ating mga kababayan. Noong pinatawan tayo ng mataas na taripa, wala tayong masyadong narinig mula sa side, lalo na sa side ng ating government, no? After nun kasi, grabe yung pagpupuri na nung bumisita sa ating bansa ang State Secretary si Rubio, tapos tumawag pa ang Pangulo, tapos the next day, Pangulo na si Trump, kay PBBM, tapos the next day, nagkaroon na ng mataas na taripa. Wala tayong masyadong naririnig na, alam mo yun, parang hindi sumasang-ayon. Pero nung nagpahayag ang Estados Unidos laban sa ICC, napakabilis ng ng gobyerno natin, nagbigay agad ng komento ukol doon. Parang pinipili lang ba yung kung ano yung maganda para sa kanilang interes at hindi sa kabuang interes ng Pilipinas. Alam mo, medyo ka nakakaabala yan kasi kailangan linawin ng gobyerno natin. Ano ba talaga ang sitwasyon ng ating justice system at ng ating pagpapatupad ng batas? Ano ba talaga? Stable ba? Tunay ba? Talagang nagpa-function o hindi? Kasi ang pagkakaintindi ko sa ICC, nakikialam lang yan sa mga bansa na failed. Failed yung kanilang justice system na hindi nila kayang harapin ang mga mahalagang question tungkol sa kaso katulad na nangyari sa atin. Presidente natin dati mismo ang nalalagay sa kaso. Ako ang tingin ko talaga nangyari. Hindi ko hinuhusgahan ang question tungkol sa mga nagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Pero yung ibigay mo sa ICC yan ay pagtanggap na hindi nagpa-function ang ating justice system sa Pilipinas. Kaya linawin natin yan. Katakot-takot na kaso yung mga pinagpapapile natin sa mga leader ng bansa natin. Mga leader ng bansa natin, pinapile natin ng kaso, pinapakulong natin. Nagtitiwala ba tayo sa batas na nangyayari sa atin? Linawin natin. Sabihin natin ang ating justice system, ano ba itsura niyan? Nagpa-function ba yan o hindi? Kasi iyan ang reason why we will be dealing or not with ICC. If we answer the question that we have a functioning justice system, bakit pinapayagan natin ICC na makialam sa isang napaka-emotional na issue dito sa atin sa Pilipinas? Baka ang irarason nila na wala na tayo, hindi na tayo parte, matagal ng pero obligado tayo na i-implement yung kanilang warrant of arrest through Interpol. Dahil doon daw yata sa Interpol ang merong commitment ang Pilipinas, hindi naman sa ICC. Sa totohanan lang, ang labo ng mga reasoning Kaya sabi ko nga, siguro para mapabuti ang kinabukasan ng bayan natin. Pag-isipan na natin kung paano at dapat nating tanggapin na magbago na muna tayo ng gobyerno bago tayo lumahok ulit sa mga ganyang klaseng usapin.
Opo, at sabi pa nga niya Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, ng kanyang kaibigan, pangulo siya ng sambayan ng Pilipino. Yung pagpapadala kay President Duterte, hindi ba saklaw yun sa kanyang mandato, Secretary? Baka, baka tingin niya pamilya niya si Duterte. Kaya pinakailaman siya. Opo. Pero alam mo, mga kwan yun, alam mo, mga magandang pakinggan. Pero ang policy implication ang sinabi ng ating Pangulo tungkol sa pagiging Pangulo siya ng Pilipinas, malalim yun. Malalim yun. At kung paninindigan niya yan, ako, mahihirapan siya. Opo. Siguro, Secretary, huli na lang sa natitira pong mga panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan. Ano ho yung mga top priorities? Siguro top 3, top 1, top 2 na gusto mong o nais mo pong kanyang tuparin at gawin, no? Lalo na sa sektor ng depensa at ng ating national security. Well, ang pinaka-importante pagkain natin eh. Inaasahan ko nga sana. Of course, he said a few things about agriculture, no? Pero yung food security natin is very important even at this time. Kasi when everything else is failing, dapat wag nating gutumin ang ating mga kababayan. Alam mo, napaka-risky ng posisyon natin sa pagkain. Lahat na halos ng fundamental sa pagkain natin, ini-import natin eh. Dapat ipagsikapan na natin na kung sakalit hindi na tayo pagbilan ng bigas. Meron tayong itatanim at meron tayong aanihin para ang ating taong bayan ay hindi magutom. Una yan. Yung usapin sa China, kahit ganyan na napakagulo dyan, ay dapat intindihin nating mabuti. Sana magkaroon ng posisyon ng gobyerno na magkaisa sila. Tama yung sinasabi natin dito, ang gulo eh. Kaya nga, ayusin nila yan. Ayusin nilang mabuti yan. Yan ang sa tingin ko mga napaka-importanting bagay na tinitingnan natin. Opo, opo. At siyempre, mensahe po ninyo sa sambayan ng Pilipino na until now talagang umaasa na uunlad pa ang ating bansa at mapapaba yung presyohan ng mga bilihin. Mga kababayan, pasensya na kayo ha. Huwag kayo magagalit sa akin. Pero ang tingin ko, bagamat gustong-gusto nating ilabas at bigyan ng tamang hustisya ang korupsyon sa Pilipinas, ang tingin ko, kung hindi talaga tayo magbabago ng isip sa direksyon ng politika, tuloy pa rin ang korupsyon eh. Mag-iintay tayo ng 2028 na election. Ito dalawang bagay lang naman ang masasabi ko dyan. Una, hindi ititigil ang korupsyon hanggang 2028. Ang average na ninanakaw sa atin at least 1 trillion a year. So, 2 trillion pa ang nanakawin bago tayo mag-eleksyon. Pangalawa, hindi naman tayo nakakatiyak na yung eleksyon natin sa 2028 ay magbibigay sa atin ng tamang leader. Kasi dinadaya natin ang eleksyon natin. Kaya mga kababayan, mag-isip tayo. May ibang pamamaraan na nakikita sa loob ng demokrasya at peaceful na pamamaraan, pwede nating baguhin ang gobyerno. The sooner, the better. Alright. Maraming salamat, Secretary, sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Mga kababayan, si Ginoong Norberto Gonzales, dati pong Secretary ng National Defense ang ating nakasama, napakinggan po ngayong umaga.